To the PNP press conference together with the Chief Public Information Office Police Colonel Randolph Tuanyo. We are joined by the PNP Press Corps, and joining us also virtually are the Regional Public Information Officers nationwide. Let us now hear from the Chief of the Public Information Office, Police Colonel Randolph Tuanyo, for the opening statement. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga media partners sa PNP Press Corps. Ngayong hapon po tayo ay nandito para sa ating patuloy na update sa mga kaganapan kaugnay ng May 12 midterm elections. At para po sa ating update sa ating pong data, base po sa datos ng ating National Election Monitoring Action Center as of 8 a.m. today, May 14, 2025, ang ating casting of votes sa termination of casting of votes ay 100% na po. Doon naman po sa ating return of election, paraphernalia, tayo po ay nasa 98.92%. Kaugnay po nito, mamaya po pagkatapos ng aking presentation, ay ating pong tatanungin ang ating pong RPIO ng NCRPO, pakaugnay po dun sa 62.50%. Sapagkat kung mapapansin po natin, substantial na po halos lahat ang returns ng mga regions, maliban lamang po sa NCR, na kung saan sila po ay may 62.50%. At tanongin po natin siya later on kung ano po ang kadahilanan ng ganitong porsyento. Para po sa ating vote buying update, ito na po ay final. Since nagsimula po ang ating election period, January 12, ay meron tayong 43 datos po. 15 o 50 po dito ang individual ang ating naaresto at may 22 po tayong at large at 24 po ang na-release. So yan na po yung final date natin po sa vote buying incidents from PROs. Kung mapapansin po nyo, nandiyan po yung mga datos, yung mga top 3 natin po, yung PRO 11, may Pro 1 at Pro 11 po. At para po sa ating final update o data po natin sa liquor ban, ang ating pong operations conducted ay nananatiling 3,069 and we have arrested 232 at ang inquest po nila is for filing po o yung status po nila. Yan na po yung ating final data or update po natin. At para po sa Maniban update, nananatili po ang total number of incidents natin ay 2 na ang kabuuang pera po na nakumpiska ay 443 million plus. At para po sa ating significant incidents on the day of the election o yung D-Day po ng ating May 12. Umakita po sa 27 ang ating pong number of incidents po nung D-Day. Ito po ay mga insidente na nangyari po sa NCRPO, sa Region 2, sa 11, 12, 15 Cordillera at NIR. Yung po nasa kanan, yan po yung particular na mga insidente na nangyari nung actual o D-Day po nung May 12. Next. At para po sa ating gun ban accomplishment, as of May 13, 2025, the total number of persons arrested ay 3,117 with 3,204 on the total number of firearms confiscated. And for the total number of election-related incidents, we have, this is as of May 13, umabot na po tayo ng 169 election-related incidents, of which 86 are suspected election-related incidents. And kung matatandaan niyo po, from 46 yesterday, umakit po tayo ng 43. Ito po ay may bago tayong 3 insidente na na-validate lang po ngayong umaga. And we have validated, balik po, yung 34 po na non-election related incidents po. Kaugnay po doon sa katanong, yung kung matatandaan po natin kahapon, meron tayong 46, naging 49 po siya ngayon.
Ito po yung pumasok na mga na-validate na po na mga regions ng Region 4A. Ito po yung kaso ng harassment na nangyari noong May 6. At iyon pong alleged boat buying na nangyari sa Cordillera. At isa pa ho na threat incident po na nangyari sa Cordillera again na nangyari noong April 23 na kung saan ito po ay validated na. So yan na po ang total natin po na 49. Franz, yung NCRPO. Yes, sir. Thank you very much, sir. Ating pakinggan po ang Public Information Officer ng National Capital Region Police Office para po dun sa 62.50% na return of election paraphernalia as of today. Police Major Hazel Asilo, ma'am. You may now proceed with your report, ma'am. Good afternoon, sirs, ma'am. Mag-share screen lang po ako. Yes, ma'am. Go ahead po. Troy. Share screen. Sabi ito. Person, ma'am, according po dun sa aming latest na nakuha mula dito sa amin po sa REMAC, meron po kaming 64.58% na return of paraphernalias. According po sa kanila, nagmi-meeting pa po yung aming mga DMAX at mga COMELEC regarding po dun sa return kasi COMELEC po ang nasusunod sa kung kailan po kami magpapaschedule. Yung iba po, bukas pa po sila nagsabi na pick upin po yung mga i-return. So yun po, sa ngayon po ongoing po yung meeting ng ating mga DMAX at saka yung ating COMELEC kung bakit po hindi ngayon nila tayo i-schedule para ma-return na po yung mga dapat nating election paraphernalia. Pero po yung second district, hindi lang po na-update dito, yung Quezon City, 100% na daw po ito. I-update na lang daw po nila ito dito sa amin at ganun din po dyan sa Krami. Yun lang po, sir. Thank you. Franz, baka may katanungan. Thank you very much. PNP Press Corps. Police Major Hazel Asilo. Baka may tanong po mula po sa ating miyembro ng PNP Press Corps para po sa ating PIO ng NCRPO. Wala na? Kung wala na, closing na tayo. Kung wala na, mag-closing na tayo. Kung wala na pong question, ating pong ulit pakinggan ang ating Chief ng Public Information Office, Police Colonel Randolph Tuanyo. Closing. Sige. Sir, yung election day, merong 27 incidents. After election, sir, may na-monitor ba tayong mga mga untoward incident, gaya halimbawa ng mga kandidato na hindi natanggap yung pagkatalo at nag-retaliate sa mga kalaban? Wala tayong natanggap na mga kaugnay reklamo, kaugnay nung katatapos lang ng bilangan sa ilang mga bayan, especially doon sa mga local. Kung mapapansin po ninyo, kahapon po, nagbabas po ng alertness ng status po ang Philippine National Police. Kaugnay po nito, nananatili pa rin na ang mga nakadeploy, lalo na po doon sa mga lugar na kung saan ang mga PNP personnel po ay hindi pa po tapos yung kanilang bilangan pag sa submite ng mga elections returns ay nananatili po sa kanilang mga lugar. Yes, sir. Sir, yung 46 na, yung pagbaba ng mga incident, mga recorded incident, compared sa 2023 PSKD, saan yung ina-attribute yung pagbaba ng datos? Kaugnay po rito, mamaya po sana babanggitin ko, bumaba dahil kahapon po ay tayo ay 46, ang percentage po ng pagbaba ay 56, pero ngayong umaga dahil pumasok po yung tatlong panibago na validated na, umabot na po tayo sa 53%. Ina-attribute po natin ito sa kahandaan na ginawa po ng Philippine National Police, alinsunod na rin sa utusan ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., na nagsimula pa po ito noong nakaraang taon, noong 2024. At base po doon sa kautusan ng ating Pangulo, inilatag po ng Philippine National Police sa kanyang preparation based doon po sa guidance na ginawa niya. At ito po ay sinusugan at pinalakas po ng ating 100 days
noong pong February 5 implementations po kung ano po yung mga gagawin ng Philippine National Police, kaugnay po ng halimbawa yung define na deployment ng Philippine National Police kung saan ba yan. Kung mapapansin po ninyo, ang deployable number po ng Philippine National Police as may konti, higit dun sa totoong kinakailangan dun sa mga polling precincts kung saan humingi po tayo ng complement ng mga personnel sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito po ay kaugnay dun sa intelligence-driven distribution po ng personnel na kung saan inilalagay po natin yung ating mga PNP personnel dun sa mga bayan na mas higit na nangangailangan po. Hi sir, Michael Deliso po sa ABS-CBN. Sir, yung 3 pong nadagdag ay saang regions po ito, sir? Pakita flash po natin sa kanila. Ito po ay sa Region 4A at sa Cordillera Autonomous Region na meron pong 2 po. Okay. Tapos kahapon po merong 27 incidents. So hindi pa po natin, for clarification po, no, hindi po natin ito ipinasok dun sa 49. Hiwalay pa po yung 27. Tama po ba? Ano po yun? Yung 27 na incidents nung May 12 po pala. Apo. Hindi po ito kasama dun sa inilatag nyo na 49? Tama po yun, sir. Ang bago pong insidente ay nangangailangan po ng minimum na 10 days para po sa validation. Pero ultimately po, yung records po natin na yung suspected natin po na election-related incidents, yan ay madidistribute pa doon sa validated election-related incidents at doon sa validated na non-election-related incident. Ulitin ko lang din po, ang alert status po ngayon ng PNP ay heightened alert pa rin po ba, sir? Bumaba po. Galing po Bumaba. tayo sa full alert doon sa heightened alert status po. Okay. Lilinawin po natin, Full alert. tama po, no? Na tayo po ay nasa heightened alert status po. Heightened alert. From full alert. Apa. Thank you, sir. Sir, follow up po ako doon, sir, sa heightened ko. Kahapon ay full, yung pinakamataas na alerto ng PNP. Sir, bakit ibinabat to sa heightened alert? Wala ba tayong nakikita ng mga banta? Ganyan. Bagamat po na nakita po ni GPNP na dapat po na manatili ang mga miyembro ng Philippine National Police, lalo na po doon sa mga bayan-bayan na hindi pa po tapos, sapagkat may mga bayan na rin naman po na tapos na po yung mga bilangan. Kaugnay po nito, nakikita po natin na yung mga nakatapos na po ng kanilang mga trabaho o election duties ay maaari na po bumalik at mag-concentrate po doon sa mga regular duties po nila. Kaugnay po ng iba't ibang mga dapat police operations na dapat din pong pansinin at balikan at pagtuunan po ng Philippine National Police po. Sir, pagkatapos ng bilangan doon sa mga ibang lugar, possible din na ibaba pa ito sa normal? Or Depende po sa mangyayaring status po ng kabuuan po ng peace and order sa nationwide po. Ngunit ito po ang normal po na status po natin kung wala naman po mga ibang activity, tayo po ay nasa normal status, alert status po. Bea po from Bombo Radyo, sir. Ask ko lang po, since nagbaba po tayo ng from full alert to heightened alert status, mababawasan din po ba yung madedeploy natin? Magmula po dun sa 163,000, ilan na lang po yung nakadeploy ngayon na mga kapulisan natin nationwide, sir? Kung mapapansin niyo, ma'am, na ang ating pong kabuuan na porsyento ng return ay 98%. Yung pong mga naka 100% na ay nasa discretion na po ng kanilang regional director kung ano po ang alertness ng status na po ang gusto i-declare. Pero obviously po, dahil from 62 to 64%, yung ating NCRPO, mananatili po sila sa status na dapat po naka-full alert pa po sila. Salamat po. May katanungan pa po mula sa ating mga members of the PNP Press Corps. Sir, after the election, ano pa yung mga concerns na, di ba kasi ang election period hanggang June pa. 11. Ano pa yung mga concern ng PNP ngayon in terms of security? Ano pa yung mga binabantayan? Sa ngayon po ay patuloy po yung magiging post-assessment po na ginagawa ng Philippine National Police. Kasama na po dyan yung post-assessment ang gagawin po ng ating Directorate for Intelligence, post-assessment po ng Directorate for Operations, sa post-assessment po ng Police Community Relations, at iba pa pong directorates po ng Philippine National Police upang paghandaan po naman itong darating na election po sa October para po sa PROBARM po. Sir, after the election, ano pa yung mga concern ng PNP ngayon in terms of security? Ano pa yung mga binabantayan? Sa ngayon po ay patuloy po yung magiging post-assessment po na ginagawa ng Philippine National Police. Kasama na po dyan yung post-assessment po ng Directorate for Intelligence, sa post-assessment po ng Police Community Relations, at iba pa pong directorates po ng Philippine National Police upang paghandaan po naman itong darating na election po sa October para po sa PROBARM po.
Sir, given October yung parliamentary elections sa Probar, and ano po yung mga, sabi nga kinakailangan pang i-fine-tune, i-modify, given yung mga experiences nitong nakalipas na May 12? Apo, ang isa po sa nakita natin dyan na way forward na naging magandang kahandaan ng Philippine National Police ay yung pagtitrain po sa 9,000 PNP personnel ng Special Electoral Board po, na kung sakaling aatras na naman po uli ang ating mga, halimbawa yung ating mga teachers sa mga polling precincts, nandiyan po ang ating mga PNP para tumayo po na mag-act as SEB. Given yung mga incidents sa BARMM nitong nakalipas, may pangangailangan, possible po ba na madagdagan pa yung deployment sa BARM coming October? Malaking bagay, sir, po na na-move ng October itong parliamentary election sa BARM sapagkat originally po na nakahanda ang Philippine National Police, nakasabay po yung parliamentary elections. Ang maganda po sa pagdating po sa usapin ng security ay mas marami po tayong madideploy na PNP personnel dahil makakapag-concentrate po tayo doon sa PRO BARM lang po. Sir, reminder mo lang sa mga gun owner. Baka akala nila tapos na rin yung gun ban. Reminder lang po sa ating mga kababayan na ang gun ban po ay mananatili po hanggang sa June 11 at hindi po dahil natapos na po ang eleksyon noong May 12 ay hindi po titigil o aalis yung mga checkpoints po sa daan. So ang ating pong gun ban ay mananatili po hanggang sa June 11. Ito po ang paalala natin sa mga ating pong mga gun owners po. Okay, sir, closing na. Thank you very much po sa ating members of the PNP Press Corps. Let us now hear the closing statement of our Chief PIO, Police Colonel Randolph Tuanyo. Thank you, Franz. Parang closing natin po para sa ating 2 p.m. update, May 14, 2025. Bilang pagtatapos, buong puso po naming ibinabalita sa taong bayan na malaki ang binaba ng ating election-related incidents sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Batay sa pinakahuling datos, 49 election-related incidents ang na-validate ng PNP o katumbas ng 53% kumpara sa 105 insidente na naitala noong 2023 barangay and sangguniang kabataang elections. Bagamat may naiulat ng mga insidente sa ilang lugar gaya ng Bangsamoro, Autonomous Region Muslim Mindanao o BARM at ang lalawigan ng Abra, ito ay mga isolated cases lamang at agad namang inaksyonan ng ating mga kapulisan. Ang 53% na pagbaba ng ERIs ay patunay na mas pinagting, mas pinatibay at mas pinagbuklod na pagbabantay ng PNP, lalo na sa mga lugar na itinuturing na areas of concern. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kahit anong halalan man, barangay, sangguniang kabataan election man o national local election, ay buong puwersa ang ibinuhos mula sa mahusay na deployment, sapat na kagamitan, matinding pagsasanay at mahigpit na koordinasyon sa COMELEC, Armed Forces of the Philippines, local government units, at iba pang makatuwang na ahensya. Ginampanan po namin ang aming mga tungkulin upang matiyak ang halalan ay mapayapa, ligtas at maayos. Panguli, sa ngalan ng buong PNP sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Romel Francisco D. Marbil, muli ay taus-puso kami nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng COMELEC, AAP, mga lokal na pamahalaan, force multipliers at higit sa lahat, ang sabayan ng Pilipino. Ito ay alinsunod na rin po sa kutusan ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Thank you very much, sir, to our Chief PIO, Police Colonel Randolph Tuanyo, to our friends from the media, and to our regional public information officers. Thank you very much.